Okay, so magandang umaga po muli mga kapatid. So ako po ay babati ng mapagpalang umaga sa bawat isa at ganoon din po sa ating mga bisita ngayong umaga. So kami po ay nagagalak no, na makasama po kayo ngayon. At yun nga po, no, so ngayong umaga, dadako po tayo doon sa isa pang bahagi ng ating pong pagsamba. At yun nga po, yung pag-aaral po ng salita ng Diyos. At sabi ko nga po, no, ngayong umaga po, atin pong tatalakayin yung pagtukoy po sa Biblia, particularly po sa New Testament, tungkol dun po sa tinatawag na langit, o mga kalangitan. So sa English po, heavens, the singular heaven, heavenly places, and heavenly realms. At sabi nga po, atin na po itong naaral, no? So hindi na po bago sa karamihan po sa atin. Subalit ngayong umaga nga po, muli po natin siyang tatalakayin. And marahil po, mga kapatid, ang iba po sa atin, nagkaroon na po ng pagtatanong, no? Sa ating mga sarili, na bakit puro langit yung tawag? Pero iba-iba po yung description nung pong mga pangyayari doon po sa mga kalangitan, no, na ating mga naaral. Kaya po, ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong umaga ay ang mga kalangitan at ito po ay kukunin po natin sa aklat po ng Efeso, Kabanata 1, talata 18 hanggang 23. At dahil po dyan, ako po ay hihingi ng tulong, no, para po magbasa ng mga talata mamaya. Okay, so mamaya. So dito po, yung Greek word po na ginamit dyan sa New Testament, no, pag sinabing kalangitan, ay eporanoios. So ito po ay tambalang salita or compound word na mula po dun sa mga salitang epi, which means on or above, and then yung uranou na ang ibig sabihin naman po sa Ingles ay heaven. And sa wikang Hebreo pa po, binabanggit na ito ay salitang shamayin. At sabi nga po dito, ito po yung karaniwang salitang Griego na ginagamit sa bagong tipan upang tukuyin ang kalangitan o mga kalangitan. Salig din po sa talata, ang ginamit nito ay upang tukuyin ang langit na kinaroroonan ng Diyos. So una po, pag sinabing kalangitan, pwedeng ang tinutukoy po ay kung nasaan po yung ating Diyos, no? Nasaan po yung dakong kabanal-banalan, 'di ba? Kung saan po nakaluklok yung ating Diyos at nakaluklok din po yung ating Panginoong Hesus. And then sa parehong salita po, ginamit din po itong salitang mga langit na kinaroroonan po ng mga nilikhang espiritu na lumaban naman po sa ating Diyos, no? Na alam naman po natin na wala sa presensya ng Diyos dahil sila po ay itinaboy na nga, dahil sila po ay nagsipaghimagsik. And then sa pangatlong gamit po ng salitang langit, kalangitan, makalangitan, ito naman po yung pinakasimple, 'di ba? At yun po yung langit ng daigdig. So ito po yung kung saan nakikita yung mga ibon, yung mga nilikhang pandaigdig. So sa madaling salita po, yung ating atmosphere. And langit po lahat yung tukoy dyan sa New Testament. Kaya po ang sabi, kung nais po nating maunawa ang malinaw, yung sinasabi po ng Biblia patungkol po doon sa pananalangin, pamamagitan, pagsamba, pag-asam, at iba pa pong gawaing Kristyano, so kailangan po nating matukoy kung aling langit po yung binabanggit ng sumulat. At atin po itong gagawin, sisimulan po nating basahin, so binanggit ko po kanina yung talata, mula po sa Efeso 1:18 hanggang 20. So dyan na po ako hihingi ng tulong para po magbasa. Maari ko po bang hilingan ang may hawak po ng mic sa first row, si Ate Hana, para po basahin? Ang verse 18, naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal at kung ano ang di masukat na kapangyarihang kaloob niya sa atin na mga nananalig sa kanya. Ang kapangyarihang ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Hindi higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahong ito kundi maging sa darating.
Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia. Ang iglesia ang katawan at kapuspusan ni Kristo na siya namang pumupuno sa lahat ng bagay. Okay, so thank you po, Ate Hana. So dito po sa mga talata, ang tutukuyin po natin dyan, yung resulta po nung pagbubuwis buhay ng ating Panginoong Hesus para po sa atin. And actually, hindi po lang para sa atin, mga kapatid, di ba? Para po sa buong sanlilikha. Kaya nga po, naliligtas po pati yung daigdig. Di ba? Alam naman po natin na magkakaroon po ng bagong daigdig, babaguhin po yung lahat, di ba? Aalisin po yung lahat nung may kinalaman doon po sa pagkabagsak na bunga po ng pagkakasala ng tao sa ating Diyos. So ngayon, balikan po natin yung talata 20, di ba? Ang sabi po dyan, nang muling buhayin po, yung namatay po na taong Panginoong Hesukristo, yung kapangyarihan din pong yun, so may binabanggit po dyan na kapangyarihan, ayan, yung same power po na yun po yung muling bumuhay kay Kristo at yun din po yung nag-upo sa Kanya doon po sa kanan ng Diyos sa kalangitan. So ayan po, kanan ng Diyos sa kalangitan. So kung tatanungin ko po kayo ngayon, so asan po yung ating Panginoong Hesukristo? So siya po ay nasa kalangitan, sa kanan po ng Diyos, and yung kalangitan po na yan na binilug-bilugan ko po, ito po yung word na tinutukoy natin kanina na salitang Greek na eporanoios. Eporanios pala, sorry. And then sa pwesto pong ito, sabi nga po nang iangat po sa kalangitan yung ating Diyos, ito po yung pinakamataas na langit. O yung tinutukoy po ni Apostol Pablo na ikatlong langit po na kanyang narating. Okay, so balik po ulit tayo dito sa 21, no? So, at dito po, sa kalagayang pong iyon, na nasa ilalim na po niya yung lahat ng, sabi po dyan, nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo yung lahat ng kapangyarihan, yung paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, pamunuan sa kalangitan. So kung mapapansin po natin, ginamit yung the same word, no, sa kalangitan, doon po sa nauna, 'di ba, yung sa verse 20 po na binasa natin, kalangitan yung gamit doon, kalangitan din po yung gamit dito. Pero doon po sa kalangitan na kinaroroonan po ng Diyos ay sabi nga, talaga namang pong nakapakasakop sa kanya yung lahat po ng naroon. Wala naman pong rebelde doon sa langit ng Diyos at lahat po ng naroon ay nakapasakop sa Kanya. Kaya nga po sabi, di ba, tayo po ay tinuturuan na manalangin. Ang panalangin po natin, di ba, your will be done on earth as it is in heaven, di ba, kung paanong, Ama, nakapasakop sa yung lahat ng kinaroroonan mo. Ganon din po na turuan mo kaming magpasakop dito sa lupa. So ganon po yung panalangin, di ba, na meron po tayo. So yung kalangitan po na tinutukoy dito ay obviously hindi po para doon sa mga nasa kalangitan po ng Diyos, yung binabanggit po dyan na kalangitan. Sapagkat lahat po ng mga anghel doon, no, yung sabi doon, yung pamunuan, yung kapamahalaan, sina Gabriel, sina Michael, so yung mga anghel po, yung mga lahat po ay nakapakasakop, walang iba kundi po sa ating Diyos. Pero dito naman, sa tinitingnan po natin, yung binibigyang diin naman po dito ay yung resulta po nung kanyang ginawa, no, na ipinasailalim sa kanya yung kapangyarihan po ni Kristo. At kasama po doon yung paghahari po niya dito po sa dako ng kalangitan na po ito. So yung isang kalangitan po na tinutukoy na kung saan yung mga nilikha na dito po hindi nagpapasakop po sa kanya. Pero still, nasa ilalim pa rin po siya ng kapamahalaan ng ating Diyos. And mga kapatid, sa katotohanan pong ito, no, na natatalakay natin, yung mga kalangitan, so dapat po mabago yung ating pananaw or yung way po ng ating pananalangin, no? The way we understand yung prayer. Di ba po pag sa panalangin, naririnig na po natin itong ginagamit, di ba, na idinadalangin po namin, nagapusin mo nawa Diyos, yung Elohim na bumubulag sa akin, di ba? So, dapat po yung ganong panalangin, magkaroon po siya ng ibang pakahulugan para po sa atin.
So nakita po natin na dahil po sa ganong klaseng panalangin, nare-realize po natin na nakaupo po yung Panginoon sa itaas po ng kalangitan, tapos sasabihin po natin na nasa mas mababang kalangitan kung saan po itinaboy yung mga nagahari. So nandito po sila, yung mga nagahari, namamahala, yung may mga kapangyarihan, ay still nakapailalim po doon, no, sa ating Diyos. So bagamat ito pong mga nandito ay malaya pa, at sapagkat hindi pa po sila itinatapon, no, for whatever reason po ng ating Diyos na hinahayaan pa rin po silang maka-impluwensya dito sa lupa, sila po ay still nakapasa ilalim po sa kapangyarihan po ng ating Panginoon. At alam niyo po kung ano po yung nakakapag-trigger ng kapangyarihan po na yun ng ating Diyos? Walang iba po, 'di ba, yung prayer, no? Yung panalangin po yung nagre-release ng power po na iyon. So may sinabi pa po dyan, no? Balik po tayo sa mga talata. Sinabi po dyan na higit na dakila ang kanyang pangalan. Kaysa sa lahat po, no? Kaysa sa lahat, no? Hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. So ibig sabihin po niyan, settled na, no? Sabi nga po sa Hebreo 10, 'di ba, na minsan lang siyang nag-alay. Sino po yung siya? 'Di ba po? Yung ating Panginoong Hesus. So minsan lamang po siyang nag-alay, naghandog, at pagkatapos po ay pinaging banal niya sa habang panahon yung lahat po ng magpapabanal po sa kanya. So dito po mga kapatid, binabasa natin yung mga talata. Kalangitan po tayo ng kalangitan, banggit tayo ng banggit ng kalangitan po dyan, pero hindi po natin na-discern, no, yung pinaka-difference po, no, yung kalagayan po ng ating Panginoon sa kalangitan, yung kalagayan po ng mga nagaharing nakapailalim po sa Kanya. Kaya mas tatalakayin pa po natin siya at mas makikita pa po natin, no, sa ating pong pag-aaral ngayong umaga. Okay, so tingnan lamang po natin, no, ito po. So ano po yung ginamit dyan? So sana po nakikita ng medyo nasa likod. Ay, zoom ko po, ayan. Ayan. So ayan po yung salita, di ba, na eporanios. So sa wikang Ingles, heavenly. Ito po. Okay, so heavenly realms. Na kapag tinutukoy po yan, ang tinutukoy po dyan ay lugar. Sabi ko nga po kanina, ano yung dalawang salita na pinag-ugatan po niyan, 'di ba? Yung epi, which means in or on or above. And then yung sumunod po na salita ay yung heaven. So sa Tagalog po dapat nung translate po diyan kasi nga 'di ba, plural po 'yan, heavenly realms. So dapat ang translation po niyan ay mga kalangitan, no? So hindi lang kalangitan, kundi dapat sa mga kalangitan. So sana po, ano, ayan. Okay. So, ngayon po mga kapatid, sasagutin po natin yung katanungan na ano po ba yung tinutukoy na kalangitan na kailangan po nating malaman at maunawaan. So, kinakailangan po natin siyang malaman at maunawaan. So, una po na dapat nating matutunan ay merong tatlong kalangitan na tinutukoy po sa Biblia. Sabi nga po at least 3. So, hindi po natin sigurado kung lagpas 3, no? Pero merong at least 3 na binabanggit po na kalangitan dito po sa Biblia. Okay, so sabi po dyan, sa ating binasang Efeso 1:20, tinukoy ang kinaroroonan ng Panginoong Hesus. Ito ay sa kanan ng Diyos, sa kalangitan, na kung saan iniluklok din tayong kasama niya. Sa Efeso 2:6. Kalangitan din ang tukoy ni Apostol Pablo sa kung saan naroroon ang mga Diyos o mga nilikhang makalangit na sumama at lumaban sa Diyos. Efeso 6:12. So iisang sulat po yan na puro kalangitan po yung tinutukoy, no, ni Apostol Pablo. Dalawa po yung kalangitang tinukoy na dito ng Apostol. And sabi nga po, may pangatlo pa pong langit na tinutukoy po yung Biblia. So para po medyo mas ma-visualize pa po natin, no? So ayan po, meron po tayong illustration po dyan. So sabi po dyan, yung nasa number 3, ayan, kalangitan ng Diyos
at ng mga matatapat na nilikhang makalangit. In fact po, yung mga namatay po na nagmatapat, nakipag-isa, at nanatiling matapat po sa Panginoon, sila po'y nandun na ngayon, no? Andyan na po sina Pablo, andyan na po sina Abraham, at bukod din po doon sa mga anghel, kila Michael, kila Gabriel, 'di ba? At iba pa pong mga anghel o arkanghel, no? So sila po'y mga Diyos, mga Elohim, mga nilikhang Diyos ng kataas-taasang Diyos para po maglingkod sa Kanya. At para ganoon din po na tulungan po tayo, no? Ito po yung main function po, no, ng mga nilikhang Diyos. Sabi nga po, kung ewan ko po kung naririnig natin to na we have friends in high places, no? May mga kaibigan po tayo sa kalangitan. So kapag tayo po ay may hinihiling sa Diyos, and then ninanais din naman pong ibigay sa atin ng Diyos, 'di ba? Dahil nakahanay po sa kanyang kalooban, magsusugo po siya ng anghel galing po dito sa ikatlong langit, ayan, para po pababain dito at bigyang i-deliver po, no, yung kasagutan po ng ating panalangin. And then, bago po siya makababa, halimbawa yung anghel po, kita po natin meron siyang dadaanan dyan. Yung ikalawa namang pong langit, na kung saan, anong sinasabi dyan? Kalangitan ng nagtaksil na mga nilikhang mga makalangit. So, ibig sabihin sila yung mga kalaban. Tapos, ayan nga po, yung binabanggit ko na pinakauna, yung kalangitan po ng mga nilikhang pandaigdig, na kung saan nakakatawid po yung pangatlo at saka yung pangalawa, bago po sila makarating po dito. Yan, sa unang langit, ayan, dyan, dito sa atin. At ayan po yung tatlong langit or na pinapakita po. So mga kapatid, illustration lamang po yan, no, para mas ma-realize po natin or mas maintindihan po natin, 'di ba, yung konsepto po nung tatlong langit. Okay, so sabi po dito, langit na mga langit o langit ng Diyos. So yung 20 na lamang po yung babasahin ko. Ang kapangyarihang ding iyan, ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Okay, so balik po tayo ulit dito sa illustration. Nasaan po yung Panginoong Hesukristo? Andito po ba siya sa ikalawang langit or sa unang langit? Okay, so tama po Kuya Russell. So siya po ay nandoon sa ikatlong langit, na kung saan nandun yung Diyos, nandun po yung kabanal-banalan ng Diyos, yung templong nasa langit na kung saan, sabi nga po, di ba, inaanyayahan tayong pumasok sa kabila po ng tabing sapagkat may landas po na naglalagos po na binuksan yung ating Panginoon. Naroon po sila, yan, nandiyan po sila. At naroon din po yung isa pa nating opisina, 'di ba? Yung 'di ba naririnig po natin 'yan. Yung sabi nga po yung opisina po natin sa langit. So tayo po ay nakaluklok doon. So kapag tayo po ay nananalangin, mga kapatid, at tayo po ay tunay na dumudulog sa ating Diyos, para po tayong pumapasok doon sa opisinang pong yan na nakalagay po sa ikatlong langit. Okay, so dito po, narating ni Pablo yung langit ng Diyos. So maaari po akong humingi po ng tulong na basahin ulit yung mga talata. Kalawang Korinto, chapter 12, verses 1 to 3. Kailangan ko magmalaki kahit na wala akong mapapala sa paggawa nito. Ang sasabihin ko naman ngayon ang mga pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit. 14 na taon na ang nakakalipas. Hindi ko lang matiyak kung iyo'y isang pangitain lamang o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Inuulit ko, siya'y dinala sa paraiso. At tulad ng sabi ko, ang Diyos lamang ang nakakaalam kung ito nga'y isang pangitain o tunay na pangyayari. Nakarinig siya roon ng mga bagay na hindi kayang ilarawan ng salita at di dapat bigkasin ni numan. Okay, so thank you po Ate Hana. No? So dyan po sa talata 2, yung sinabi po ni Apostol Pablo na may kilala akong isang Kristiyano. Sino po kaya yan? Okay, so 2 points na. Sige. Okay, so siya po yan, no? So, ganyan po kasi yung way po nila. Kahit po si Juan,
Ganyan din po yung kanyang pagtukoy, yung paraan po ng kanyang pagtukoy para po hindi sila makapagyabang, no? Na hindi lumabas na parang nagyayabang po sila. So siya po ay nakarating po sa ikatlong langit, 14 years ago. Sabi po dyan, 14 na taon na ang nakakalipas nung time po na yan, ha? Hindi po yung time natin. So, sabi nga po, bakit nung time lang po na yun inilabas ni Apostol Pablo, yung katotohanan po na yan, na siya po ay nakarating doon sa ikatlong langit, no? Kasi po, ito pong mga taga-Korinto, inaapi po siya si Apostol Pablo. Minamaliit po siya bilang apostol. So, napilitan siya. Kaya sabi po niya doon sa verse 1, wala naman siyang mapapala. 'Di ba? Kahit ilabas pa po niya yung mga yan. Pero sinabi niya, para lamang matigil po itong mga taga-Korinto po na to, no? Para hindi po nila isipin na wala siyang alam, na wala siyang karanasan, o hindi po siya tunay na apostol. Kaya isiniwalat po niya na siya po ay nakaakyat sa langit at doon nakaalam po siya at nakarinig po ng mga bagay na sabi doon, hindi kayang ilarawan ng salita at di dapat bigkasin ninuman. So, kaya hindi po niya mailarawan dahil wala pong kamukha dito sa lupa. Kasi yung daigdig natin, broken na 'di ba? No? Dahil po sa kasalanan. Yung napuntahan po niya, perfect po yung daigdig doon sa kalangitan na yon, 'di ba? Na kanyang pinuntahan. Okay? At bukod po kay Pablo, sabi ko nga, 'di ba, narating ni Juan ang langit ng Diyos. Pati po si Juan narating din po yung langit ng Diyos, 'di ba? Sabi po diyan sa pahayag, pagkatapos kong masaksihan ang mga bagay na ito, nakita ko sa langit ang isang bukas na pinto. At muli kong narinig ang tinig na parang tunog ng isang trompeta na ang sabi sa akin, umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo ang ano pang mangyayari pagkatapos nito. At agad akong napuspos ng kapangyarihan ng Espiritu at nakita ko sa langit ang isang trono at isang nakaupo roon. Ang anyo niya ay maningning na parang mahalagang batong jasper at cornalina. So nakaakyat rin po si Juan. So inilarawan po niya yung nakita niya roon sapagkat inuutos po sa kanya na isulat po yun. Samantalang si Apostol Pablo na nakaakyat din po doon sa langit, hindi dapat po niya sasabihin kahit hindi naman po bawal na nasabihin, pero inilabas po niya, 'di ba? Dumating yung pagkakataon na kailangan po niyang ilabas para po itong mga taga-Korinto na to ay manahimik at maniwala at magtiwala po sa kanya. Okay, so dito naman po, doon din tayo inuluklok ng Diyos sa ikatlong langit na binabanggit. Sige po, maaari ko po ba ang hilingang basahin ni Christine, yung mga talata? Doon din tayo iniloklok ng Diyos. Efeso 2 verse 4-6. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Okay, so thank you, Tin. At sabi nga po, kung saan tayo iniluklok ng Diyos, doon din po tayo nag-oopisina, 'di ba? So kung wala po tayong opisina dito sa lupa, meron po tayo doon sa langit. So social po doon, no? Kasi sa langit yung ating opisina. So kung tayo po ay mapanalanginin, mapamagitan, mahilig po nating alalahanin yung iba sa pananalangin, so andun po yung opisina po ng panalangin po natin. And doon po sa una nating binasa, 'di ba? Binuhay po yung ating Panginoong Hesukristo at inuluklok po siya doon sa kanan ng Ama. So dito naman po sa talata 5, ang nire-refer po dyan na tayo'y, 'di ba? Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo. So ang kinakausap po niya dito, so obviously hindi po ang pinatutungkulan niya dito ay yung physical death, 'di ba? Yung tinutukoy niya dito. Ang tinutukoy niya po dito ay nung mga patay pa dahil sa ating pagsuway. So ang tinutukoy po na
pagbuhay na mag-uli ay yung tayo po ay born again, no? So, kapag tayo po ay nagsisi, sumampalataya po sa ating Diyos at maiugnay po muli sa ating Diyos, sabi po doon sa verse 6, tayo po ay, kapag tayo po ay nakipag-isa kay Kristo, tayo ay muling binuhay na kasama niya upang mamuno na kasama po niya sa kalangitan. So, makikita po natin dyan na may word na naman po na kalangitan na binabanggit, diba? Okay. So, makikita po natin dyan na tayo po mga Kristiyano, buhay tayo dito sa lupa, pero yung tulad ng pag-illustrate po na sinasabi ko kanina, meron po tayong opisina doon sa langit, no, sa kanan ng Ama, sa piling po ng ating Panginoong Hesukristo. At kailan po tayo nakakapasok doon sa opisina po na yon ng langit? Kapag pumapasok sa dakong kabanal-banalan, sabi nga po sa Hebreo, di ba, na kung saan tayo ay nananalangin, namamagitan sa harapan po mismo ng ating Diyos. Kasama po ng ating Panginoong Hesukristo na naandun din po at namamagitan din po para sa atin. Kaya po, sabi nga po, pag nananalangin po tayo, huwag po nating mamadaliin, no, na Lord, halimbawa, pag matutulog po tayo, Lord, maraming salamat po sa araw na to, good night po, amen, di ba? Wala naman. So, sabi nga po, magkaroon po tayo ng mataimtim na pakikipag-usap po sa ating Diyos, 'di ba? Sapagkat ano sabi sa verse 7? Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganahan ng kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, lagi po itong sinasabi sa atin, 'di ba? Ano na po to, hindi na bago yung mga katagang hindi lamang po tayo iniligtas, di lamang ng ating Diyos, 'di ba? Di lamang naman po yung purpose ng Diyos sa atin ay iligtas po tayo. Sa totoo lamang po, mga kapatid, iniligtas niya po tayo para ang kining mga anak po niya, 'di ba? Upang matutunan po nating kumilos bilang mga anak, 'di ba? Bilang mga hari at pari, 'di ba? At maihanda po tayo doon sa magiging kalalagayan po nating mga Kristiyano, doon po sa walang hanggan. Kaya po, wala rin po tayong mairarason, no, sa ating Diyos na matanda na ako or bata pa ako para hindi po tayo makagawa sa ating Diyos. Sapagkat lagi pong pwedeng manalangin, mga kapatid. Lagi po tayong pwedeng humarap sa ating Diyos, no, manalangin. Lagi po nating ipanalangin yung ating iglesia. Lagi po nating ipanalangin yung ating bansa, yung ating presidente, no, yung gobyerno. So, tayo po ay dapat na laging manalangin at mamagitan, mga kapatid. Okay, so, dyan din po, pag binasa po natin yung buong chapter 10 po dito sa Hebreo, actually kasama po yung chapter 8, no? Malinaw po yung tinutukoy dito na yung mga pari at punong pari na nandun po sa templo, doon po sa tabernakulo, doon po sa dakong banal. So ano po yung ginagawa nila? Nung nag-aalay po sila ng mga alay buwis, buhay, para po doon sa kasalanan po ng mga tao, para hindi po sila hatulan ni Yahweh. So, in other words po, namamagitan po sila. Between God, no, sa pagitan po ng Diyos, at sa pagitan po ng mga tao. So, andun po sila sa gitna. So, yung mga tao, dapat yung hatulan, di ba po? Doon sa kanilang mga kasalanan. Pero dahil nga po sila ay nag-aalay ng dugo po ng mga hayop, so ito po ay inihahandog bilang panakip doon sa kasalanan, no? And then sa ganung paraan, so nabibigyan sila ng ating Yahweh ng palugit para hindi pa po hatulan. Okay, so punta po tayo doon sa mga talata. So sabi po dyan, dahil nga po doon sa dugo ni Jesus, ayan, dahil po sa dugo ni Jesus, sumapat po yung paghahandog. At ano po yung naging resulta noon? Sabi po dyan sa verse 20, binuksan niya po para sa atin yung isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabilang tabing. Ano po yung kabila ng tabing? Yung presensya po ng ating Diyos. And then may sinabi pa po dyan sa verse 22, kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya, kapatid.
So mga kapatid, it's a reminder po no, sa bawat isa po sa atin na sabi nga po huwag tayong lalapit sa ating Diyos na basta-basta lang. No? Sapagkat pag inari po natin yung karapatan na pumasok doon sa dakong kabanal-banalan, ano po yung dapat na meron tayo dyan? Dapat meron po tayong pusong tapat, matibay na pananampalataya, at malinis po na budhi. And marirelate din po natin ito sa komunyon, di ba? Do wala tayong komunyon ngayon, no? Sa last Sunday po meron. May babala din pong sinasabi doon na yung mga lumalahok doon sa komunyon nang walang tamang pagsuri po sa kanilang mga sarili ay kumakain at umiinom ng kahatulan sa kanyang sarili. So binabanggit po yan sa unang Korinto, Kabanata 11. Okay, so balikan po natin ulit yung illustration. So, pagpalagay po natin na ito po, itong mga nasa ikatlong langit, para po silang may authorization pass or security clearance, no? Para malampasan po nila yung ikalawa at saka yung una, no? Para maihatid po nila yung mensahe po ng Diyos or kung ano man pong pagpapala ng Diyos doon po sa mga nananalangin. So, yung pangalawa naman po, ito, sila naman po ay inalisan ng authorization or sec clearance para po pumunta po doon sa isa. So, X po yan. No? Pero meron naman po sa number 3, no? Meron po silang pass para makapunta po dito sa number 1 pala, sa number 1. Kaya po sila ay nakakapanalasa, sila po ay nakakapambulag, and sila po ay nakakapang-impluensya. So, yung number 1 naman po, so ito, wala po silang ganun, wala silang pass, wala silang clearance. Kaya halimbawa po, yung isang ibon, 'di ba, makalampas po siya diyan, which is very impossible naman po, 'di ba? Patay na siya, 'di ba? Makalampas siya sa atmosphere. Kasi po ang kailangan, 'di ba, para makaangat po diyan ay resurrection. Yung katawang lupa po natin, bago po tayo makarating po doon sa ikatlong langit diyan, ay hindi po makakapasok sa langit. Yung flesh and blood po kasi natin, para lang po yan dito sa lupa. Yan. Para lang man po yan dito sa lupa. At though yung mga Elohim, dyan sa 1 and 2, sa 3 and 2, though yung mga 2, naghimagsik po sila, pinagbawalan naman po sila dito sa, sa number 3. Okay. So, ayan po yung visualization po no, ng mga kalangitan po sa langit. Okay, punta po ulit tayo sa mga talata. So, yung ikalawang langit naman po, di ba, na nakita natin yung nasa gitna, na binabanggit ko, ito po yung mga langit na naghimagsik sa ating Diyos. Okay, so, maliit na letter D po. So, mari pong pakibasa, Bea. Efeso 6, verse 10 to 12, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid, kalangitan o operating. Thank you, Be. So, ito po yung problema no, sa mga translation natin sa kasalukuyan. So, pareho lang naman po yung ginamit na word, pero sinalin po nila ng himpapawid sa halip po na kalangitan. So, si Apostol Pablo, consistent po siya doon sa paggamit po ng salitang kalangitan o mga kalangitan. Pero yung salin po dito, sa binasa po natin, naging himpapawid po siya. Kaya kung hindi po natin siya masusuri, 'di ba? Hindi po natin malalaman yung tinutukoy po dyan na kalangitan ay yung eporanoios, no, na binabanggit po. So, sino po yung mga nasa himpapawid o kalangitan? Sabi po dyan, yung mga pinuno. Ito po yung mga yung binabanggit sa chapter 1 na ipinailalim po sa kapangyarihan po ng ating Panginoong Hesus. Yung mga taga-pamahala, ayan, yung mga taga-pamahala po ng kadalimang umiiral sa sanlibutang ito. Okay.
Okay, so ayan po no. So ayan po 'yan yung mga nasa ikalawa. Sabi nga po sila yung kalangitan na nagtagsil ng mga nilikhang makalangit. Nasa ikalawang langit po sila pero naapektuhan po nila yung sanlibutan po na meron po tayo dito, 'di ba? Sabi nga po doon sa verse 12, sila po yung tagapamahala ng kadilimang umiiral po sa sanlibutang ito. Pero nasan sila? Di ba nandiyan po sa kalangitan. Pero naapektuhan po yung nandito sa ikauna, di ba? Kaya po nilang i-manipulate yung mga pangyayari sa isipan po ng mga hindi nananampalataya. At kung minsan nga po, pati yung mga nananampalataya, kaya po nilang i-manipulate. Kaya di ba po, pare-parehong mga Kristiyano, pero nag-aaway-away, di ba? Mababalitaan mo yung isang kapatid, gumawa ng ganito, gumawa ng ganyan, di ba? Pero wala po yan dito sa atin, sa JF Bangkal. So sabi nga po, nabubulag po sila, kaya sabi po, sila yung nambubulag at nagtatabing po ng isipan ng mga mata, nang sa gayon hindi po nila makita yung ating Panginoong Hesus. At yun po talaga yung gawain nitong mga nandito no, sa ikalawang langit. Kaya nga po mga kapatid, that's why we need to pray po talaga. No? Kailangan po nating mamagitan. Huwag lang mang po basta salita ng salita, di ba? Kailangan mong ipamagitan si kapatid na alam mong nanghihina or di kaya ay nagbabackslide. Kasi kapag nagbabackslide yung isang kapatid, ibig sabihin, na-capture po siya ng isa sa mga Diyos dyan sa kalangitan, sa ikalawang kalangitan. So, hindi po demons yung pinag-uusapan dito. Kasi small time lamang po yung mga demons, no? So, sila po yung gumagawa nun. Sila po yung nagpapabagsak sa mga bansa, kaya nagiging korap po yung mga bansa. Sila po yung nagpapabagsak, kaya nauuwi po sa paghihirap at pagdurusa nang wala naman pong dahilan yung isang bansa. Kaya po, kailangan po talaga natin matutong manalangin, mga kapatid, no? So, andyan po sila sa number 2, pero naapektuhan po nila yung number 1. And sabi ko nga po, yun po talaga yung kanilang motibo at kanila pong mga target. Kaya alam niyo po mga kapatid, kapag may mensaherong galing po dito, yan, dyan, galing po sa ikatlong langit, so bago po siya makababa dyan sa 1, syempre po dadaanan niya yung number 2. Pag dumaan po siya dyan, yung number 2, haharapin po nila yan. So ide-delay po nila, kaya po nilang gapiin, 'di ba? May times po na kayang gapiin. Halimbawa po yung prinsipe po ng Persia, 'di ba? Sa Daniel, kung nabasa po natin, ay nagawa po niyang gapiin si Gabriel. Kaya nga si Gabriel kinakailangan pa po ng tulong nun kay Michael Humingi po siya ng tulong kay Michael. At tinulungan naman po siya ni Michael. And ito po, 'di ba? Naririnig din po natin 'to na meron po talagang digmaan o gera po na nangyayari sa kalangitan. So hindi lamang po dito sa lupa yung gera, no? Mas matindi po yung digmaan na nangyayari po sa kalangitan. Okay, so ito pong ikalawang langit na ito, malinaw po na hindi po ito yung langit ng Diyos na kung nasaan po siya. Sakop po siya ng Diyos, pero meron pong langit na kung saan ay naroon po yung mga kaaway, yung mga alipores po niya, no? Mga kalaban. So yan po yung ikalawang langit. Sige po, hingan ko po ulit magbasa. Si Hana naman po. And verse 7, pagkaraan nito'y nagkaroon ng digmaan sa langit. Pinumunuan ni Miguel ang kanyang mga anghel sa pakikipaglaban sa dragon at sa mga kampon nito. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at pinalayas sila sa langit. Itinapon ng dambuhalang dragon ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang kanyang mga kampon. Okay, so thank you po ulit, Ate Hana. So dito makikita po natin yung dragon, di ba? Yung matandang ahas, siya rin po yung Diablo. Siya rin po si Satanas na ibinabalik po tayo doon, mga kapatid, sa Eden or sa Genesis 3, di ba? Yung heavenly being po na nandoon, hindi pa po natin siya tinatawag na Satanas, di ba, before? Pero sa bandang huli, siya po yung naging founder ng mga naghimagsik sa ating Diyos. Bakit po kaya? Siguro dahil siya po yung pioneer, di ba? So, siya po yung isang likhang makalangit at katulad po ng ibang mga likhang makalangit na makapangyarihan din po.
So asan po sila? Sila po'y itinapon sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. So kaya wala na po sila sa kalangitan ng Diyos. Dito po binabanggit sa Pahayag 12 sa darating po na panahon. Okay, so dito naman po sa langit na ito, dito po naglalaban ang mga nilikhang Diyos o nilikhang makalangit o mga anghel. So doon po yung kanilang battlefield, no? Yung kanilang first encounter. So sabi po dyan sa 13, ngunit pinigilan ako ng pinuno ng kaharian ng Persia sa loob ng 21 araw. Hanggang sa dumating si Miguel, isa sa mga pangunahing pinuno na sumaklolo sa akin sapagkat naiwan ako noong nag-iisa kasama ng mga hari ng Persia. So ayan po yung sinasabi ko kanina, 'di ba? So kawawa naman po si Gabriel, 'di ba? Pinagtulong-tulungan po siya ng mga pinuno ng kaharian po ng mga Persia. At ganoon din po sa ilalim ng kaharian po na 'yon. Hindi po mga tao, mga kapatid, yung pinag-uusapan po diyan, yung mga hari ng Persia. Bakit po natin sinabing hindi po mga tao yung binabanggit po diyan? Sapagkat sa langit po yung bakbakan, 'di ba? Yung digmaan. So sabi po diyan sa verse 13, pinigilan ako. Ayan. Pinigilan siya, no? So meaning to say, napigilan siya. Kaya na-delay yung kanyang delivery ng 21 days do. Na-imagine po ba natin yung prayer ni Daniel, no, kung gaano po siya katagal na nanalangin, 'di ba? Kasi sabi nga po diyan, mula pa naman po nung magpakumbaba si Daniel, 'di ba, sa harapan ng Diyos, at manalangin, dinidinig po yung kanyang panalangin, no? Sa first day pa lamang po ng kanyang pananalangin, dininig na, pero na-delay lamang po yung delivery ng kasagutan ng kanyang panalangin. Dahil nga po, napigilan siya, and then hanggang sa dumating po si Miguel para tulungan po si Gabriel. So parang siguro ganito yung conversation po nila Gabriel, no? Sige Gabriel, ituloy mo na yan, masyado nang delay yan eh, no? Ako na bahala rito, ako na bahalang makipagbakbakan dito sa mga pumipigil sa iyo, no, sa hari ng mga Persya. And then balik ka na lang pagkatapos, no? So maaring ganun po, no, yung kanilang conversation. Okay, so diyan naman po sa 20, makikita naman po natin sa verse 20, babalik ako sa Persia upang ituloy ang pakikipaglaban sa pinuno ng kahariang iyon. May paparating pa po pala, 'di ba? May darating pa po na pinuno ng Gresya, no? Sabi po doon sa pakikipaglaban ko, wala akong makakatulong kundi si Miguel na iyong pinuno. Bakit po siya yung pinuno ni Daniel? Kasi 'di ba si Gabriel po yung nagsasalita. Bakit po niya sinasabi na itong si Miguel ay pinuno po ni Daniel? Sapagkat po, siya po yung Diyos na naka-assign po doon sa Israel, 'di ba? Liban po kay Yahweh. Okay. At ayun po yung digmaan sa kalangitan na nangyayari po, mga kapatid. So, nandito po tayo sa lupa, nakaluhod, nananalangin po tayo, nagpe-prayer meeting po tayo, and then sila doon sa langit, nagbabakbakan po sila, 'di ba? Dahil po yung pangako, nadiringgin po ng ating Diyos. Basta ang hinihingi po natin ay ayon po doon sa kalooban, hindi lamang po para sa ating mga sariling luho, 'di ba? Kundi meron po tayong malalim na layunin kung bakit po natin ipinapanalangin po ito. And then sasabihin ng Diyos, your prayer will be answered, 'di ba? Gagawin ko 'yan para sa iyo. Okay, so balik ulit po tayo dito sa illustration. So may iba't ibang level of access. So kanina ko pa po yan binabanggit, 'di ba? So yung number 3, pwede silang dumiretso diyan sa number 1, pero makakaasa po silang may babangga sa kanilang dito sa number 2. May mag-o-oppose po sa kanila. Kasi po, kung napakahalaga po nung kanilang kailangang i-deliver or gagawin, malamang po pipigilan po sila. Kasi po ayaw po ng mga kaaway na nasasagot po yung ating mga panalangin. O lumiliwanag po yung ating mga kaisipan. Di ba? Pag nagpe-pray po tayo, nabigyan niyo po ako ng kaliwanagan. Di ba? Ayaw po nila yung mga turong malinaw. Kasi po, nagpapatibay po yun ng ating pananampalataya. And mas lalo po nating napagtatanto na, ay mahal pala ako ng Diyos.
ay totoo pala yung Diyos sa aking buhay, di ba? So pinipigilan po nila yon na mapangyari. Pero po kung ang lagi po nating panalangin ay prosperity, no? Pagpapala, pagpalain lagi, prosperous ka na, tapos ang pagpa-pray mo pa rin ay prosperity, di ba? Hindi mo man lang naisip na i-prosper po yung iba or yung kapwa mo. Puro sa'yo, gusto mo, lahat pakabig, di ba? Gustong-gusto po nila yung pinagbibigyan. Baka nga sila pa po yung mag-deliver niyan sa'yo eh, di ba? Aakalain mo, ay galing kay Yahweh to, pero hindi po pala, di ba? So sabihin ni Yahweh, halimbawa na, anak, ano ba yan? Busog ka na, gusto mo pa rin yan, di ba? Hindi mo man lang naisip yung mga bagay na pinapagawa ko sa'yo. Kaya po mga kapatid, kapit lamang po tayo sa mga upuan. Kapag yung sagot po natin na hinihiling ay naglalayo po sa atin sa ating Diyos, hindi po ito galing sa Diyos, mga kapatid. Sapagkat hindi po tutugunin ng ating Diyos, kahit na maglupasay ka pa dyan, no, tantrums ka pa dyan, di po niya yan i-answer kung ito po ay makakapaglayo po sa'yo, sa Kanya, diba? Pero kapag binigay po niya yan, ibig sabihin po, gina-judge ka po niya, diba? Katulad po ng ginawa niya doon sa bayan ng Israel. Ano po ba yung gusto ng Israel? Diba, sumisigaw sila ng pugo, pugo, diba? Puro mana yung pinapakain mo sa amin. Reklamo po sila ng reklamo kay Moises, diba? Okay, so nagalit po yung Diyos sa kanila. Ibinigay sa kanila, sige, ibigay mo yung gusto nila. Pero mamamayat po yung kanilang kaluluwa, diba? At ganyan din po yung nangyayari sa madami pong Kristiyano. Hindi ko pa sinasabing lahat, sa madaming Kristiyano po, di ba? Kung kailan sila nananagana, kung kailan sila nagkaroon ng magandang trabaho, kung kailan po sila nagkaroon ng magandang opportunity, namamayat naman po yung kanilang kaluluwa o yung kanilang pananampalataya. So, ibig sabihin po ba nun, hindi na ako mananalangin ng wants ko, no? Ng mga personal ko? Lord, gusto ko po ng ganito, no? Lord, I declare, akin na tong 2024, no? Baka pwede hingin ko yung January 25, birthday ko kasi. No, if you get the joke po, no? So, if you get the joke, if you know po, no? Lord, gusto ko po ng high-paying job. Lord, gusto ko po at I believe, ibibigay niyo po sa akin yung tamang tao, no? Yung green flag, yung hindi red flag, yung hindi beige flag. Lord, gusto ko po yung taong princess treatment, ang trato po sa akin, no? Ganun po ba yung prayer natin, no? Sana po naiintindihan ng iba. So, mga kaedad ko naiintindihan yan, alam yan. So, wala bang masama doon, mga kapatid, no? Ninanais po ng Diyos na maging honest po tayo, diba? Makipag-ugnayan po sa Kanya, diba? Yung mga panalangin po natin. Pero, we have to assess din po, diba? Yung ating pong mga panalangin. Halimbawa nga po, pray tayo ng tamang tao po para sa atin, pero hindi mo nga maipanalangin sa Diyos yung mga taong nasa paligid mo na magkaroon ng tamang relasyon sa ating Diyos. Diba? Wala yung pamamagitan. So we have to assess po. Sapagkat alam naman po natin, yung pagiging isang Kristiyano, it is not about ourselves anymore, mga kapatid. Diba? Mas tinawag nga po tayo para maging selfless. Diba? We can have those prayers, pero wag po nating kalimutan na mamagitan po para sa iba, diba? Sapagkat ang ultimate goal po natin ay ano? Maibalik po ang lahat doon po sa original na plano po ng ating Diyos. So, tugunin man or hindi ng ating Diyos yung ating mga personal na ninanais, so naroon pa rin po dapat tayo at patuloy na nananampalataya po sa Kanya. Okay. So, dito po, so hindi ko na po ito i-elaborate. So, dito naman po, tinatalakay po dyan yung yung unang langit, yung sinasabing atmosphere, yung nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Okay. So, ikalawa po, ano po ba ang tinutukoy na kalangitan na kailangan nating malaman at maunawaan? So, yan po, nabanggit ko na kanina, magkaugnay ang mga nangyayari sa kalangitan at sa daigdig. So, kung ang mga ginagawa po at inuutos po ng Diyos mula po doon sa kanyang langit, kung nasaan po siya, ay isinasagawa po ng matapat, no, ng mga nilikhang makalangit, at
Meron naman po doon, diba, yung ikalawang langit, tinatangka naman pong pigilan o wasakin ng mga nilikhang makalangit na yon, yung mga nagsipaghimagsik na yon, yung mga nandun po sa ikatlong langit. Okay, so dyan po, sabi po dyan, nanalangin, tinugon, pinigilan ang tumugon. So sapagkat mula pa nang magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos, so ang ganda po ng desire ni Daniel, no? Gustong-gusto po yan ng Diyos no? Yung gusto ko pong halimbawa po, 'di ba? Sasabihin po natin, gusto ko pong matutunan yung Biblia. Sasabihin sa iyo ng Diyos, sige anak, magbasa ka, mag-aral ka ng Biblia. Lord, ayoko po magbasa ng Biblia Gusto ko lamang po matuto. Paano yun, 'di ba? Paano ka matututo kung ayaw mong magbasa o ayaw mong pag-aralan? 'Di ba? Isa pa pong example, Lord, gusto ko pong maglingkod sa inyo. Okay anak, dumalo ka ng School of Workers. Kaso Lord, di ako pwede kapag afternoon na pagsambay, yung after na pagsambay, kasi may pupuntahan ako noon. So minsan po, yung mga gusto natin sa Diyos, ay wish lamang po ng ating mga sarili. Kahilingan lamang po, di ba? Parang pangarap lamang po yung mga gusto natin para sa ating Diyos, di ba? Sabi nga po, may nabasa ko na a goal without plan, 'di ba, is just a dream, 'di ba? Pangarap ko lang tumugtog yan sa harapan, 'di ba? Pero wala akong gagawin para matupad 'yun, 'di ba? Okay, so balik po tayo dito sa mga talata. So sabi po diyan, tinugon siya ng Diyos, pero pinigilan siya, kaya tumawag siya ng kanyang kakampi, si Miguel, at nung dumating po si Miguel, nakarating siya kay Daniel, pagkatapos noon, babalik po siya ulit doon kay Miguel kasi kailangan po niyang tulungan si Miguel, 'di ba? Laban po doon sa mga hari ng Persia at doon po sa paparating na hari ng Gresya. Okay, so sabi po diyan, tunay nga po na may mga kalabang makapangyarihan. Sabi diyan sa Juan 10:10, 'di ba? Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. So ito po yung pagkakaiba ng ating Lord Jesus Christ at ng devil. So ano po yung ginagawa ng devil, 'di ba? Magnakaw, pumatay, manira, no? Maaring ikakatwiran ng iba. Nananagana ako so hindi ako nananakawan, no? Hindi ka nga nananakawan ng pera. Pero anong ninanakaw sa iyo? 'Di ba? Yung oras para sa iyong pamilya, yung oras mo para sa Diyos. Nananakawan ka ng oras para maglingkod. Hindi tatanungin mo, lumalago ba ang yung pagiging Kristiyano or nasisira? Okay, so sabi po dyan, sa Roma 8:37-39, hindi ko na po basahin, di ba? Tinutukoy po ni Pablo dito yung mga kalaban ng Kristiyano, yung kinatatakutan po nila na naghihiwalay po sa kanila doon po sa pag-ibig po ng Diyos. At ano po yung mga naghihiwalay na yon? Yung kamatayan, ayan, saan yung word na kamatayan? Kamatayan, yung kasalukuyan, yung hinaharap. So, ganyan lang naman po yung Diablo Diba? It's either rewind or fast forward. Iniiwas ka niya doon sa now or doon sa ngayon. Gusto ng Diyos na asikasuhin mo ngayon, huwag mo nang ipagpabukas pa yung gagawin mo para sa Kanya, pero yung Diablo, ang gusto niya, kapag tatakutin ka niya, ipa-fast forward ka niya, sasabihin niya, sige, kapag nagpatuloy ka sa paglilingkod, lagi ka nang may schedule. Kapag may lakad kayo ng barkada, hindi ka na makakasama kasi meron kang schedule. No? Kapag ginawa mo yan, wala ka ng oras para dun sa leisure mo. Or di kaya, tutuksuhin ka ng mga friends mo, ng mga relatives mo, na nagpapakabanal-banal ka na. No? O kapag hindi ka pa niya malansi dun sa pagpa-fast forward niya, ipapaalala naman niya po sa'yo yung iyong nakaraan. Diba? I-rewind ka niya. O di ba ginawa mo na yan? Pero di ka pa rin nagtagumpay? O di ba ginawa mo na yung kasalanan na yan dati? Bakit ngayon naglilingkod ka? Kunwari ka pa nung kabataan mo nga, pasaway ka. Diba? So ipapaalala po sa atin yon nang sa gayon, tayo po ay manghina. Diba? Pero hindi po dapat natin yung patulan. Sapagkat sabi po dyan sa 39, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang. Diba? Trabaho man yan, passion, pag-aaral, pangarap, ano pa po, magulang, asawa, anak, girlfriend, boyfriend, ay hindi po dapat maghiwalay sa atin, sa ating Panginoong
Hesukristo. Okay. At ito po, hindi po dapat tayo ma-discourage, no? Sabi nga dyan, dahil meron tayong kakampi. At sino po yung kakampi natin? Sabi po dyan sa Hebreo 1:14, no? Mga anghel. Kung ganoon, sila yung mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga maliligtas. So malinaw po yan. Ano po yung papel ng mga anghel, no? So sila po yung mga espiritong naglilingkod sa Diyos doon po sa kalangitan na isinusugo po sa atin para po tayo ay tulungan. So sabi ko nga po, meron po tayo mga kaibigan sa langit. Kaya kapag nagpe-pray po tayo, hihingi po tayo ng tulong sa kanila, 'di ba? Hindi ko po kaya yung prinsipe na bumubulag doon sa kaisipan ng aking kapatid, no? Pwede niyo po bang tapatan, no? Ganyan po yung prayer natin. Or kung halimbawa, ilang beses na po tayo nag-share ng Word of God kay ganito, pero ayaw niyang makinig. So tigil ka muna, kapatid. Mamagitan ka, di ba po? Okay po? Okay po. Okay. Sige po. At sabi pa po dyan, sa Hebreo naman po, huwag po tayong magsawang magmahalan, di ba? Diba? Sabi po, may mga anghel na minsan po ay nagpapanggap, nanghihingi po sila ng tulong. Kaya sabi po mga kapatid, huwag daw po tayong snob, diba? Meron naman po talaga mga nagsisinungaling na nanghihingi ng tulong para daw po kay ganito, para po sa anak nila, ganyan-ganyan, diba? Pero sabi nga po, kung meron tayong maitutulong, itulong po natin, diba? Sabi nga, mabuti na magkamali po tayo kasi tumulong tayo, kesa po nagkamali po tayo kasi hindi po tayo tumulong. Or meron din naman pong mga tinutulungan na hindi grateful. Pero hayaan na po natin yung mga kapatid kasi hindi naman po nawawala yung reward, diba? Dahil hindi ka lamang po pinasalamatan nung tinulungan mo, diba? Ang panawagan po sa atin, keep loving, keep on helping, diba? Be compassionate, no? So, sa pagbibigay din po natin, wag din po tayong basta-basta magbibigay, no? Kung pwede pong damhin po natin, no? Ramdamin po natin yung kalagayan po nung kapatid po na tinutulungan natin. Nang sa gayon, makapagbigay po tayo ng wasto at naayon po sa ating Diyos. Okay, so sabi pa po dyan, yan pa rin po, no? Ito yung kakampi po natin. Kakampi po natin yung ating Panginoon. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. So gusto po ng Diyos na mapabuti po ang bawat isa po sa atin. Okay. At dyan naman po, sa Roma 8:37 pa rin po, di ba? Meron po dyan na sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay. So tinitiyak po ng ating Diyos na tayo ay may tagumpay. Hindi po niya tinitiyak na tayo'y hindi po niya tinitiyak yung masagana, 'di ba? Hindi po niya tinitiyak yung magaan, 'di ba? May kaisipan po kasi yung iba na kapag sinabing tagumpay, dapat magaan at masagana. Pero hindi po ganun palagi. Sapagkat may tagumpay na umiiyak po tayo, may tagumpay po na nahihirapan tayo, nasasaktan po tayo. Sapagkat, mga kapatid, ultimately po, yung tagumpay naman po ay kung ano yung makapagpabuti po ng ating kaluluwa doon po sa pangwalang hanggan. So yun po yung tagumpay na ina-assure po ng ating Panginoon. Okay? Diyan naman po sa Mateo, 'di ba? So nabigyan po tayo ng karapatan, ng kapangyarihan po sa paghayo. So diyan po sa mga nagko-contextual interpretation, may inclusion po diyan. Ano po yung inclusion diyan? Na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. So pag sinabing lahat without exception, no? So sa langit, ito naman po yung langit, no? Hindi po yan yung langit ng Diyos, no? Sapagkat hindi naman po nawawala yung kapangyarihan po ng Diyos doon. And then meron po diyan sa word na lupa, 'di ba? Yan po yung ipinamigay ni Adan, yung naiwala po ni Adan. Kaya po tinawag na huling Adan yung ating Panginoong Hesus, 'di ba? Dahil nasa kanya na po yung kapangyarihan kapangyarihan po na yan sa lupa. At may sinasabi pa po diyan, ako'y lagi niyong
laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng panahon. So ano pong ibig sabihin yan, di ba? So dahil nasa akin na, sabi ng ating Panginoong Jesus, nasa akin na yung kapangyarihan, plus kasama nyo pa ako, di nasa atin na yung kapangyarihan. So sino po yung ninyo, di ba, na binabanggit po dyan? So yung may kapangyarihan, sila po yung mga humahayo, di ba? Yung mga nag-aalagad, yung mga nagbabautismo, at yung mga nagtuturo na sumunod sa Diyos. So sila po yung may kapangyarihan, 'di ba? So yung iba, forma lang po 'yun, no? Wala silang kapangyarihan, no? Hindi po nila nararanasan yung kapangyarihan po ng ating Diyos. Kaya hindi po nila lubusang mapagkatiwalaan po yung ating Diyos. Bakit po? Bakit wala sila ng kapangyarihan na 'yun? Kasi hindi nga po sila humahayo, hindi po sila nag-aalagad, hindi po sila nagbabautismo, hindi po nila tinuturuan yung iba na sumunod po sa ating Panginoon. Okay, so bukod pa po doon, dito sa Marcos 16, no, sabi naman po dyan, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, so inulit po niya, no, sa ibang kapamaraanan, yung nandun po sa Mateo, na ang sabi po dyan, yung mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa, 'di ba? Magpalayas ng demonyo. Ayan, 'di ba? Magsalita ng iba't ibang wika, 'di ba? At kung sakaling mapunta man po sila doon sa tribo na kung saan yung mga humahayo na 'yan, nalalasunin po sila or ipapakagat po sila sa ahas, hindi po sila maaano, 'yan, hindi po sila maaano. At yung mangyayari pa po, yung papatungan po ng kanilang mga kamay ay gagaling. So sino po ulit yung may ganyang kapangyarihan? Yung mga humahayo at humahayo at nagpapangaral ng magandang balita po ng ating Diyos. Okay, so bukod pa po doon, tayo ay nabigyan ng karapatan at kapangyarihan po sa langit. So binasa na po natin yan kanina, 'di ba, yung Efeso. So tayo'y muling nabuhay. Asan yan tayo? Tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. So paano po ba tayo namumuno sa kalangitan, mga kapatid? No, natanong na po ba natin yan nung nababasa po natin tong mga talatang ito? Paano po tayo namumuno na kasama ng ating Panginoong Hesus, 'di ba? So namumuno po tayong kasama ni Kristo kapag tayo po ay nananalangin, 'di ba? Namamagitan at inaareglo po natin yung mga nangyayari po doon sa kalangitan upang maapektuhan po yung nangyayari dito sa lupa. So humihingi po tayo ng tulong sa mga anghel, 'di ba? Sa ating Panginoong Hesus na tulungan po tayo doon sa isang sitwasyon na hindi po natin kaya. So sa ganung paraan po tayo namumuno kasama niya doon po sa kalangitan sapagkat tayo po ay mga punong pari, no? At tayo rin po ay kapwa-pari, no, na sinasabi. Okay, so malapit na po, mga kapatid. So sabi po dyan sa Lucas 11, verse 9 to 13, di ko na po ulit basahin. Dito naman po, ito yung paniniyak ng ating Diyos sa atin. So kung tama po yung ating paghingi, nakapaloob po tayo doon sa kanyang kalooban, ibibigay po niya yung idinadalangin po natin. Although kapag talaga namang sumusunod yung isang Kristiyano sa kalooban po ng ating Diyos, hindi po natin masyadong iisipin na yung ating mga sarili, 'di ba? Ang iniisip mo na yung kalooban ng Diyos, yung paghahari po ng Diyos, 'di ba? At yung mga hinihiling mo ay para na po doon sa pagsulong ng paghahari po ng ating Diyos. At bakit po gagawin iyon ng Diyos, 'di ba? Bakit po niya diringgin yung ating mga panalangin? So simple lamang po, sapagkat yung Diyos po natin ay mabuti. At hindi po siya yung pasumpong-sumpong na mabuti. He is good consistently, He is good permanently, He is good eternally. Kahit na hinatulan niya po yung mga naghihimagsik na yan doon sa ikalawang langit, He is still good God. Amen po ba, mga kapatid? Mabuti po siyang Diyos, no? Kaya po, may katiyakan po tayo, no? Kaya po kapag tayo nananalangin, di ba, pag pinapanalangin po natin yung isang bagay, meron na po tayong agad pagpapasalamat. Sapagkat,
nailagay na po natin sa kamay ng ating Diyos, no? Kahit alam po natin minsan na hindi 100% na tama yung ating panalangin, 'di ba? Kung ginawa mo yun ng may pagpapakumbaba, no, sa harapan ng Diyos, alam mong naintindihan ka ng Diyos. At gagawin niya po yung makabubuti sa iyo at yung kanyang nasa kalooban. Okay, so huli po dito sa ikalawa, sabi po dyan, sa Hebreo 10:19 to 22, kaya nga po, tayo, manalangin po tayo at mamagitan. Ano po yung paanyaya po dyan sa Hebreo? Diba? Pumasok kayo sa dakong kabanal-manalan, diba? At doon po ay humarap sa atin Diyos. Sapagkat meron na po tayong pinakapunong pari. Pinakapunong pari, yan, na naroon. At sabi po dyan, lumapit tayo sa Diyos. May word pa ulit dyan na lumapit, diba? So, nagmamakaawa na po yung verse sa atin no? Sa ating mga Kristyano na gamitin po yung ating karapatan at pribilehiyo po sa pamumuno, sa pananalangin, sa pag-api po doon sa mga espiritu, no? Upang mabago po yung takbo ng kasaysayan po na meron tayo. Bakit po, no? Bakit po kailangan gawin yun? So, ito po, panghuli, dahil po, sa pamamagitan po ng pananalangin, napapakilos po natin yung mga hukbo po doon sa kalangitan. At sabi dyan, panghuli ay dapat po nating maunawaan gaano kahalaga ang pananalangin. Sa ating mga sariling lakas at kakayahan, wala tayong panalo sa mga kaaway na nais pumuksa po sa atin. At nais nila tayong puksain. Alam niyo po mga kapatid, kung hindi lamang po tayo tinutulungan ng ating Diyos, no, ng mga anghel, baka po paglabas pa lamang po natin ng mga tahanan po natin para pumunta po dito sa iglesia, baka nasagasaan na po tayo, 'di ba? Kahit na ano pong effort natin, 'di ba? Walang mangyayari kasi ang kalaban po natin ay mga espiritu na makapangyarihan. Pero kahit po gano'n, nangako po yung ating Diyos na siya po yung ating magiging tagapagtanggol at tagapagsanggalang, 'di ba? So salamat po sa ating Diyos. So gayon pa man, sabi diyan, sa pamamagitan ng pananalangin, nakakapasok tayo sa kalangitan ng Diyos, nakakaharap sa Kanya, sa Kanyang bilang mga niluklok na mga hari at pari, upang hilingin na supilin ang mga mapamuksang mga nilikha sa kalangitan. Sa ganito, ating nalalabanan ang kanilang mga pamiminsala. So, ito po dito, makapangyarihan po yung mga kaaway, no? Kaya nga po dito sa awit, yung binabanggit po dyan ng mga Diyos. And then, sabi nga dyan, pinapatigil sila, no? Sino yung pinapatigil, no? So, ang pinapatigil po sa kanila, yung paghatol ng hindi tama. So, sino po ba yung humahatol sa kapwa-tao? Di ba po yung tao rin? Pero sino yung hinahatulan ng Diyos? Yung mga Diyos, no? So, yung epekto pa po dito sa lupa, sabi dyan, panig sa masasama, pero yung kinakastigo po ng ating Diyos ay yung mga nasa langit, nasa ikalawang langit. So, yung mga Diyos na naghimagsik. And then may sinasabi pa po sa verse 3, sino bang gagawa nito? Yung mga ganyan, yung aapihin, yung mga mahirap at may dusa, di ba? Di ba po, yung may mga kapangyarihan po dito sa lupa. Pero ang sabi ko nga po, ang kinakastigo po ng ating Diyos ay hindi lamang po sila, kundi po yung mga Diyos po na nagdadrive, no, para gawin po nila yung mga kasamaan po na yan. And then sa verse 4, sino ba po yung dapat na nagliligtas, 'di ba? Sa atin, dito sa panahon po natin, sino yung mga dapat na nagliligtas? Yung mga police, mga armed forces. Pero sino yung kinakastigo po ng ating Diyos, 'di ba? Kapag gumagawa po sila ng masama, yung mga tao pong nagdadrive, ay yung mga Diyos po na nagdadrive sa kanila, yung mga bumubulag po sa kanila para gawin po yung mga masasama mo po na yun. And sa mga sumunod pa po na talata dyan, di ko na po inilagay, ang sabi po sa kanila ni Yahweh na itong mga Diyos po na to na nang i-impluwensya, so sila po ay mga mangmang, 'di ba? Ang tali-talino nyo, 'di ba? Mga nilikhang makalangit pa naman kayo. 'Di ba? Wangis pa sila ng Diyos. Pero ano po yung ginagawa nila, 'di ba? Binigyan sila ng kapangyarihan, 'di ba? Pero tinitingnan sila ng Diyos na walang mga nalalaman, 'di ba? Sa halip na sumunod sa Kanya, anong ginawa po nila? Sila po ay nagrebelde. At ano po yung sinabi ng ating Diyos doon? Sila po ay magdurusa kahit sila po ay mga Diyos. So sila rin po ay mamamatay. So pagdating po ng oras na sila ay hahatulan, they will be stripped of their godhood, mga kapatid.
at magiging tao po sila. At kung ano po yung mararamdaman ng tao doon po sa lawang apoy, ganun din po yung kanilang mararamdaman. Okay, so sabi pa po dyan, sa verse 7, ang keyword po dyan, yung laging nakikita po ng mga bumabasa, anuman ang nais, ibibigay. Hindi nakita yung nananatili kayo sa akin at nananatili sa aking mga salita. Diba? Sapagkat kung nananatili po tayo sa Diyos, nananatili po tayo sa kanyang mga salita. Then hihilingin po natin kung ano yung gusto niya. Ang hihilingin po natin kung ano po yung mga nais ng ating Diyos, hindi po yung ating mga sariling nais. Diba? At sabi nga po, ayun ay ibibigay po niya. Kaya po, kailangan talaga na makaisa po yung pag-iisip po ng tao at ng ating Diyos. Okay, so dito po, nakita po natin, 'di ba? Tatlo po yung kalangitan na tinutukoy po sa Biblia. Yung langit ng Diyos, yung langit ng mga Diyos na naghimagsik, at yung mga anghel po mula sa langit ng Diyos, nakakapunta po sila dito sa 2, and then sa 1, and yung mga nasa 2, pinagbawalan po sila dyan sa 1 na pumunta, pero nakakapunta po sila dito sa 1. So pinag-aagawan po nila tayong mga nilikhang tao, 'di ba? So pinag-aagawan po tayo. So ano man po yung desisyon natin, 'di ba? Dahil tayo po yung nandito, kung papanig po tayo doon sa mga naghimagsik, o papanig po tayo doon sa mga matapat, 'di ba? Papanig po tayo doon sa Panginoong Hesus, yun po yung magtatakda ng ating buhay po dito sa mundo, at yun din po yung magtatakda ng buhay po natin sa walang hanggan. Kaya po, mga kapatid, ano po yung natutunan natin sa umaga pong ito? Na meron pong tatlong kalangitan na tinutukoy po sa Biblia. Ikalawa, magkaugnay po yung mga nangyayari sa kalangitan at sa daigdig. At yung huli po nating natutunan, ang pananalangin po at pamamagitan ay yung po yung nagpapakilos sa mga hukbo sa mga kalangitan. So bilang lagom po, ang sabi po dyan, ang mga nilikha ng Diyos ay laging magkakaugnay, dito man sa daigdig o doon sa kalangitan. Sila ay mga kapwa nilikha ng Diyos upang gawin niyang mga anak, pagsamahin at kasamahin sa habang panahon dito sa daigdig, na kailangan ng gawing bagong daigdig. Sa kasalukuyan ay hindi pa lubos na igaganap ang mithing ito ng Diyos. Wala pa po yung bagong daigdig at nandyan pa rin po at patuloy na nanggugulo yung mga nilikhang naghimagsik, mga nilikhang makalangit man o tao. Ang Kristiyano po ay binigyan ng kapangyarihan at karapatan po ng ating Diyos, mga kapatid. So, alalahanin po natin yan. Binigyan tayo ng kapangyarihan, ng karapatan ng Diyos, na makatuwang po niya sa kanyang mga ginawa sa langit man o sa lupa. Ito po ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya, sa kabanalan, pagpapanumbalik po sa mga tao, sa kanya pong paghahari, at paggapi po sa mga kaaway niya sa pamamagitan po ng pananalangin at pamamagitan. Kaya ito po yung hamon sa atin, mga kapatid, sa umagang ito. Huwag po tayong manawa sa pagdulog at paghiling po sa ating Diyos. At sabi nga po dyan, lagi po tayong sumunod sa Kanya, lagi po tayong manalangin, at lagi po tayong mamagitan. So magandang umaga po muli, mga kapatid. Purihin po ang ating Diyos.